Ako si Miguel, ang class president sa aming paaralan. Sa umpisa pa lang ng pasukan, malinaw na ang plano ko, panatilihing maayos ang lahat mula sa mga aktibidad ng klase hanggang sa mga pang-araw-araw na gawain. Ngunit hindi ko inaasahan ang pagdating ng bagong student, si Clara. Si Clara ay may kakaibang dating. Hindi siya katulad ng ibang estudyante. May tapang siya na tila ba walang kinatatakutan. Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo. Parang may malalim siyang pinagdaanan. Sa unang araw niya sa klase, agad kong napansin ang kanyang pag-uugali. Hindi siya natatakot magtanong kahit paminsan ay parang nang-aasar. Madalas na napapansin ko ang kanyang pagtingin sa akin na tila ba may kinikimkim na galit. Isang araw, habang abala ko sa pag-aayos ng schedule para sa darating na school event, biglang lumapit sa akin si Clara. Miguel, bakit palaging ikaw ang nasusunod sa lahat ng bagay dito? Tanong niya, may halong masungit na tono. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya, kaya't nagpasya akong maging prangka. Bilang class president, responsibilidad kong tiyakin na maayos ang lahat. Sagot ko, pilit na pinipigil ang inis. Ngunit sa halip na mapakalma, lalo pa siyang nagalit. Hindi mo ba naiisip na hindi lahat ng estudyante ay sang-ayon sa mga desisyon mo? Patuloy ang pagtatalo namin hanggang sa maramdaman kong napapalibutan na kami ng mga kaklase na nanonood sa aming diskusyon. Ang tensyon sa pagitan namin ay lumala na parang nagbabadyang bagyo. Sa kabila ng inis, hindi ko maiwasang humanga sa tapang ni Clara. Tila ba may alam siyang hindi ko alam, isang bagay na maaring magpabago sa pananaw ko. Sa gitna ng aming pagtatalo, biglang nagkaroon ng kumprontasyon. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang sitwasyon namin. May dahilan kung bakit nandito ako, Miguel, bulong ni Clara, sapat para marinig ko ngunit hindi ng iba. At hindi mo ito magugustuhan. Ang kanyang mga mata ay nagbabanta, tila ba may lihim siyang dala na magbabago sa takbo ng aming buhay. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin niya, ngunit ang mga salitang iyon ay sapat para magdulot ng kaba sa aking dibdib. Ang aming mga mata ay nagtagpo at sa isang iglap, naramdaman kong may malalim na koneksyon sa pagitan namin na hindi ko maipaliwanag. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng kakaibang damdamin, isang pag-asam na malaman ang kanyang tunay na dahilan. Sa kabila ng tensyon, hindi ko maiwasang isiping may posibilidad na may mas malalim na dahilan sa likod ng kanyang galit. Marahil, isang bagay na higit pa sa simpleng pagtatalo ng dalawang magkaibang personalidad. Ngunit paano ko ito malalaman? Magsisimula na ba ang hindi inaasahang kabanata ng aming buhay? Biglang umalingaw-ngaw ang bell ng paaralan, hudyat ng pagtatapos ng klase. Ngunit sa halip na umalis, naramdaman kong parang may bigat akong daladala. Ang tanong ni Clara ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Ano nga ba ang kanyang dahilan at bakit pakiramdam ko'y unti-unti akong nahuhulog sa bitag na hindi ko palubos na nauunawaan? Nagsimula ang lahat nang pumasok ako sa klase isang umaga, handang harapin ang panibagong araw bilang class president. Wala akong kaalam-alam na ang araw na ito ay magiging isa sa pinakamakulay sa aking buhay. Pagdating ko sa classroom, agad kong napansin ang isang kakaibang enerhiya. Sa sulok ng aking mata, nakita ko si Alex, ang bagong estudyante. Nakaupo siya sa likod, tila walang interes sa paligid. Ang mga mata niya ay palaging nakatingin sa labas ng bintana, tila may hinahanap. Si Alex ay isang misteryo sa akin. Mula nang dumating siya sa aming klase, hindi ko pa siya nakikitang may kausap. Lagi siyang nag-iisa at ang mga guro ay madalas magreklamo sa kakulangan ng kanyang pakikisama. Ako, bilang class president, ay may responsibilidad na siguraduhing lahat ng estudyante ay komportable at kasali sa mga gawain. Ngunit kay Alex, parang may pader na nagtatanggol sa kanyang mundo. Isang araw sa aming klase sa agham,
Kailangan kaming maghanap ng kapareha para sa eksperimento. Agad kong naramdaman ang pag-aalinlangan ng aking mga kaklase. Sino ang magiging kapareha ni Alex? Walang nagboluntaryo, kaya't napagdesisyunan kong akuin ang responsibilidad. Lumapit ako kay Alex at inalok siya ng pakikipagpartner. Nagulat siya sa aking alok, ngunit pumayag din siya. Sa aming pag-uusap habang ginagawa ang eksperimento, unti-unti kong natuklasan ang ilang bagay tungkol kay Alex. Mahilig pala siya sa musika at may talento sa pagtugtog ng gitara. Napansin ko na sa tuwing pinag-uusapan namin ang musika, nag-iiba ang kanyang mukha. Nagiging mas maliwanag ang kanyang mga mata at nagkakaroon ng sigla ang kanyang boses. Unti-unti kaming naging komportable sa isa't isa at kahit papaano, bumukas ang pinto ng kanyang mundo para sa akin. Sa mga sumunod na araw, lagi na kaming magkasama, hindi lamang sa klase kundi pati sa mga extracurricular activities. Nagulat ako sa kung paano siya mag-isip. Malalim siya at may kakaibang pananaw sa buhay na taliwas sa aking organisado at planadong pag-iisip. Ngunit sa kabila ng aming pagkakaiba, nagkaroon kami ng koneksyon na hindi ko maipaliwanag. Parang may magneto na humihila sa amin sa isa't isa. Isang hapon, habang kami ay naglalakad pa uwi, bigla niyang tinanong, "Bakit mo ako tinutulungan?" Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Naramdaman ko ang kanyang pag-aalinlangan at sa isang iglap naisip kong sabihin ang totoo. Siguro dahil gusto kitang makilala, alam kong may mas marami pa sa likod ng pader na itinayo mo. Tumahimik siya at hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Sa kabila ng aming lumalalim na pagkakaibigan, hindi ko inaasahan na magiging higit pa ito sa kung ano ang meron kami. Isang gabi, pagkatapos ng isang school event, naglakad kami pa uwi sa ilalim ng mga bituin. Nagulat ako nang bigla siyang huminto at nagtanong, "Paano kung may nararamdaman akong higit pa sa pagkakaibigan para sa iyo?" Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Parang tumigil ang oras at naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, nagpatuloy siya, "Baka mali ito, pero hindi ko mapigilan." Sa puntong iyon, napagtanto ko na may nararamdaman din ako para sa kanya. Ngunit bago ko pa man maibuka ang aking bibig, narinig namin ang isang tunog mula sa likod ng mga puno. May gumagalaw sa dilim at bago pa man namin malaman kung ano iyon, may sumulpot na isang tao. Isa siyang lalaki na tila pamilyar kay Alex. Nakita ko ang gulat sa kanyang mukha at bago ko pa man matanong kung sino ang lalaking ito, bigla na lang kaming iniwan ni Alex, takot na takot. Nagkaroon ng misteryo sa kanyang mga mata at hindi ko alam kung ano ang gagawin. Sino ang lalaking iyon? Bakit takot na takot si Alex? Sa kabila ng aming lumalalim na ugnayan, parang may lihim pa rin siyang itinatago. Sa gabing iyon, umuwi akong balisa. Iniisip kung paano ko malalaman ang katotohanan. Ang damdamin ko para kay Alex ay lumalalim. Ngunit ang misteryo sa likod ng kanyang pagkatao ay tila magiging hadlang sa aming pagkakaibigan. Sa mga susunod na araw, hindi ko alam kung paano kami babalik sa dati. Parang nabalot ng tensyon ang bawat usapan at hindi ko alam kung paano papawiin ang distansya sa pagitan naming dalawa. Ngunit alam ko na ito ang simula ng mas malaking kuwento na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Sa bawat araw na lumilipas, tila lumalalim ang bangayan namin ni Lucas, ang bagong estudyante sa aming klase. Hindi ko alam kung bakit, pero tuwing nagkikita kami, para kaming mga pusang hindi magkasundo. Ako si Carla, ang class president na palaging may plano sa bawat galaw. Samantalang siya ay tila isang bagyong dumating sa kalmadong dagat ng buhay, estudyante. Nagsimula ang araw na ito sa isang pangkaraniwang umaga. Nasa harap ako ng klase, inihahanda ang presentasyon para sa nalalapit na school festival. Lahat ay abala, ngunit ako, sa likod ng aking isipan, ay naroon pa rin ang tensyon sa pagitan namin ni Lucas. Sa bawat pagkikita namin, may palitan ng matatalas na salita
na animoy walang katapusan. Ngunit sa isang bahagi ng aking sarili, may kuryosidad. Ano nga ba ang dahilan ng kanyang galit sa akin? Carla, kailangan ko ng tulong sa props. Sigaw ni Jenny mula sa likuran ng silid. Tumango ako at iniwan ang aking ginagawa para tumulong. Nang bigla kong marinig ang boses ni Lucas mula sa pintuan. Prop lang ba ang alam mong gawin? Napairap ako at binalingan siya ng tingin. Ano bang problema mo, Lucas? Bakit ba palaging may masabi ka? Tanong ko, pilit na pinipigil ang pagtaas ng aking boses. Ngumiti siya, pero hindi ito yung nangiti ng kasiyahan. Wala, masyado ka lang kasing kontrolado. Parang hindi ka marunong mag-enjoy. Bago pa man ako makasagot, tumalikod na siya at naglakad palayo. Napabuntong hininga na lang ako. Bakit ba ganito ang sitwasyon namin? Hindi ko maipaliwanag, pero kahit papaano, may bahagi sa akin na naiintriga kay Lucas. Pagkatapos ng klase, nagpa siya akong maglakad-lakad sa paligid ng campus para makapag-isip-isip. Habang naglalakad, napansin kong may isang tao sa likuran ng auditorium. Si Lucas, nag-iisa, nakaupo sa isang bench at tila malalim ang iniisip. Hindi ko alam kung bakit, pero nagpa siya akong lumapit. Lucas, sabi ko, medyo nag-aalangan. Pwede ba tayong mag-usap? Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon ay hindi siya nakangiti ng nang-aasar. Bakit? Akala ko galit ka sa akin. Umupo ako sa tabi niya. Hindi naman sa galit. Naiinis lang. Hindi ko maintindihan kung bakit palaging may hindi magandang nangyayari tuwing nagkikita tayo. Tahimik siya sandali bago nagsalita. Alam mo, Carla, sa totoo lang hindi ko rin alam. Pero may isa akong bagay na hindi pa nasasabi sa'yo. Napatigil ang mundo ko sa sinabi niya. Ano kaya iyon? May kasamang kaba at kuryosidad ang naramdaman ko. Ano yon? Tanong ko, pilit na pinipigil ang pag-aalala sa tono ng boses ko. Simula nung unang araw na pumasok ako, nakita ko na kung gaano ka kasipag at kung paano ka mahal ng mga tao dito. Naiinggit ako kasi ako palaging bago, walang nakakakilala sa akin, walang pakialam, kaya siguro naisip kong kailangan kong palaging gumawa ng ingay para mapansin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ibang Lucas ito. Hindi yung Lucas na palaging may pang-aasar. Sa isang iglap na wala ang galit at inis na nararamdaman ko. Lucas, sabi ko, hindi mo kailangang gumawa ng ingay para mapansin. Sa totoo lang, kahit hindi ka magingay, napapansin ka namin. Napapansin kita. Napatingin siya sa akin, tila naguguluhan. Talaga? Tumango ako. Oo. At kung gusto mo, pwede kitang tulungan. Hindi mo kailangang mag-isa. Nakita ko ang kaunting nangiti sa kanyang labi. Pero bago pa man siya makasagot, isang malakas na dagundong ang narinig namin mula sa loob ng auditorium. Pareho kaming napatayo sa gulat at agad na tumakbo papasok. Nagkagulo sa loob. Ang props na inihanda para sa school festival ay nagkalat at ang ilang bahagi ng kisame ay bumagsak. Agad naming tinulungan ang mga estudyanteng naroon at nang masiguro naming ligtas na ang lahat, tumingin kami sa isa't isa. Pareho kaming hingal na hingal, ngunit sa mga mata ni Lucas, nakita ko ang isang uri ng pag-unawa. Carla, salamat, sabi niya bago pa man ako makasagot. Ngumiti ako. Sa ano? Sa pag-unawa at siguro sa pagsasama sa gitna ng kaguluhan. Ngunit bago pa man namin maayos ang sitwasyon, isang estudyante ang tumakbo papunta sa amin. Carla, Lucas, may nahanap kaming kakaibang sulat sa loob ng auditorium. Mukhang may nagbabanta na hindi matutuloy ang festival. Napalunok ako. Ang lahat ng ito, ang pagkakabagsak ng props, ang sulat, may mas malalim na dahilan. Hindi ito ordinaryong aksidente. Sa likod ng aking isipan, alam kong ito ang magiging simula ng isang masalimuot na kwento na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Ngunit isang bagay ang sigurado, kasama ko si Lucas sa pagharap sa bagong hamon na ito. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin ng umagang iyon. Pagpasok ko sa paaralan, ramdam ko agad ang tensyon sa paligid.
Parang lahat ng tao ay may alam na hindi ko nalalaman. Pagtawid ko sa pasilyo patungo sa aming classroom, napansin ko ang mga bulungan at sulyap ng mga estudyante sa akin. Hindi ko na lamang iyon pinansin at nagpatuloy sa paglakad. Pagpasok ko sa classroom, bumungad sa akin ang isang hindi inaasahang tagpo. Si Alex, ang bagong estudyante na lagi kong kaalitan, ay nakikipag-usap kay Miss Reyes, ang aming advisor. May hawak itong papel at seryoso ang muka. Nagtama ang aming mga mata at nakita ko ang pag-aalanganin sa kanyang mga mata. Agad akong umupo sa aking upuan at pilit na nagpakasubsob sa aking mga libro. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong kaba sa aking dibdib na hindi ko maipaliwanag. Pagkatapos ng klase, tinawag ako ni Miss Reyes sa faculty room. May kailangan tayong pag-usapan, Rachel, sabi niya. Hindi ko alam kung bakit, pero tila bumilis ang tibok ng puso ko. Pagdating ko sa faculty room, nadatnan ko roon si Alex na nakaupo at tila balisa. Umupo ako sa tabi niya at nagsimula si Miss Reyes na magpaliwanag. Rachel, Alex, alam kong hindi naging madali ang simula ng inyong pagkakaibigan. Panimula niya habang nag-aayos ng kanyang mga papel. Pero may isang programa ang paaralan na nangangailangan ng inyong kooperasyon. Kailangan nating magtalaga ng 2 estudyante para sa isang espesyal na proyekto sa komunidad at napili kayong 2. Halos gusto kong tumutol doon pa lang. Hindi ba't sapat na ang araw-araw naming alitan? Pero nang tiningnan ko si Alex, nakita ko ang isang kakaibang determinasyon sa kanyang mukha. Para bang handa siyang subukan ang anumang hamon na darating. Okay lang sa akin, biglang sabi ni Alex sabay sulyap sa akin. Kaya ko naman makipagtulungan kay Rachel. Nagulat ako sa sinabi niya. Ako? Makikipagtulungan sa kanya? Pero may bahagi ng aking isipan na nagsasabing, baka ito na ang pagkakataon kong makilala siya ng higit pa sa mga away at tampuhan. Sige, sagot ko na lang kahit may pag-aalinlangan pa rin sa loob ko. Gagawin ko ito para sa proyekto. Nagsimula kaming magplano ni Alex para sa proyekto. Ang tema ay tungkol sa pagtulong sa mga bata sa isang bahay ampunan sa aming bayan. Habang nag-uusap kami, unti-unti kong napansin na hindi naman pala siya ganoon kasama. May mga pagkakataong nahuhuli ko siyang seryoso sa kanyang mga sinasabi at minsan ay nagbibiro rin siya na pumapawi ng tensyon sa pagitan namin. Isang araw, habang papunta kami sa bahay ampunan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala kaming dalang payong, kaya napilitan kaming sumilong sa isang lumang waiting shed sa tabi ng kalsada. Sa kabila ng ulan, hindi ko mapigilang mapansin ang ngiti sa kanyang mukha. Alam mo, Rachel, hindi ko naman talagang intensyong maging masama sa'yo noong una, sabi niya habang nakatingin sa malayo. Siguro dahil bago lang ako at hindi ko pa alam kung paano makikisalamuha. Napatingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata. Ako rin naman, sagot ko. Masyado akong naging mapaghusga sa'yo. Doon nagsimula ang unti-unti naming pagkakaibigan. Sa bawat araw na magkasama kami sa proyekto, natuklasan ko ang mga bagay na hindi ko inaasahang matutuklasan kay Alex. Iba pala siya sa inaakala ko. May mga kwento siya tungkol sa kanyang pamilya na hindi ko inasahang maririnig at may mga pangarap siyang hindi ko akalaing pareho kami. Isang gabi, matapos ang isang matagumpay na araw sa bahay ampunan, nagpasya kaming maglakad pa uwi kahit medyo malayo. Napuno ng tawanan at kwentuhan ng aming paglalakad at sa ilalim ng mga bituin, tila may nabubuong koneksyon sa pagitan namin. Sa isang iglap, bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko iyon binawi. Rachel, may gusto sana akong sabihin. Bigla niyang sabi habang nakatingin sa akin. Ngunit bago pa man niya masabi ang kanyang sasabihin, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa kalsada.
Isang sasakyan ang biglang humarurot at nagdulot ng pagkagulat sa amin. Napatigil kami sa paglalakad at sa gitna ng tensiyon, naramdaman ko ang kanyang mahigpit na paghawak sa aking kamay. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero sa sandaling iyon, tila may nabuo sa aming dalawa na hindi ko maipaliwanag. At doon natapos ang gabing iyon na puno ng mga tanong na naghihintay ng kasagutan. Ano nga ba ang gusto niyang sabihin? Ano nga ba ang nangyayaring ito sa amin? Sa kabila ng lahat, isa lang ang sigurado ako. Ito ang simula ng isang bagay na hindi ko inaasahang darating. Ang malamig na simoy ng hangin ay humaplos sa aking pisngi habang naglalakad ako patungo sa paaralan. Sa kabila ng malamig na panahon, hindi ko mapigilang maramdaman ang init ng kaba sa dibdib ko. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa mga nangyari kahapon o sa inaasahan kong mangyayari ngayon. Ang bagay na iyon ay isang lihim na hindi ko pa sinasabi kahit kanino. Simula nang dumating si Adrian, ang bagong estudyante sa paaralan, tila ba nagbago ang lahat. Isa akong masigasig na class president na palaging sumusunod sa patakaran. Ngunit tila ba siya ang kabaligtaran ng lahat ng pinaniniwalaan ko. Lagi kaming nag-aaway, lagi kaming magkaiba ng opinyon. Parang apoy at tubig, hindi magkasundo. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may kung anong kakaibang damdamin akong nararamdaman. Isang damdamin na pilit kong itinatanggi sa aking sarili hanggang sa dumating ang araw na iyon sa library. Nag-aaral ako para sa nalalapit naming exam nang bigla siyang pumasok. Mas magulo pa ang buhok niya kaysa dati at mukhang may kung anong malalim na iniisip. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong puwersang nagtulak sa akin upang tanungin siya kung ano ang problema. Nagulat ako nang bigla siyang umupo sa harap ko at sinimula ng kwento ng kanyang buhay. Alam mo, hindi madali ang maging bago sa isang lugar na lahat ay tila ba may kanya-kanyang mundo na, sabi ni Adrian, at tila ba may kirot sa kanyang mga mata. Hindi ko inaasahan ang ganitong side niya. Lagi ko siyang nakikita bilang isang rebelde na walang pakialam sa paligid. Ngunit sa pagkakataong ito, parang nakikita ko ang isang tao na nangangailangan ng kaibigan. Sa mga sumunod na araw, unti-unti kaming naging malapit. Hindi ko inasahan, pero ang mga araw na iyon ay tila ba nagbigay buhay sa akin. Sa kabila ng aming mga pagkakaiba, natutunan ko kung paano siya unawain. Pero may isang bagay na bumabagabag sa akin. Isang lihim na hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya. Isang damdamin na pilit kong itinatago. Sa bawat oras na magkasama kami, lalo itong lumalalim. Hanggang sa dumating ang araw na iyon sa school fair. Nasa booth kami ng class council, pinamamahalaan ang mga aktibidad nang biglang may lumapit sa amin na isang estudyante mula sa ibang paaralan. Sa unay, akala ko'y isa lamang siyang normal na bisita. Pero nang magsimula siyang magsalita, tila ba bumaliktad ang mundo ko. Adrian, ikaw na nga ba yan? Tanong ng estudyante, na tila ba nagulat nang makita siya. Ang mga mata ni Adrian ay nagbago. Biglang naging malamig at ang ngiti sa kanyang labi ay nawala. Kilala mo siya? Tanong ko na hindi mapigilang magtaka. Oo, si ang dahilan kung bakit ako umalis sa dati kong paaralan, sagot ni Adrian, at tila ba may galit sa kanyang boses. Hindi ko alam ang buong kwento, pero sa mga sandaling iyon, parang may kung anong bahagi sa pagkatao ni Adrian ang nabuksan. Ang dating masayahin at palakaibigan na Adrian ay biglang naging malamig at mailap. Habang lumilipas ang mga oras, hindi ko mapigilang isipin kung ano ang nangyari sa kanila. Gustong-gusto kong malaman pero hindi ko alam kung paano siya kakausapin. Sa gitna ng school fair, nagkaroon ako ng pagkakataon. Adrian, tungkol dun sa kanina, simula ko pero hindi ko malaman kung paano itutuloy. Huwag mo nang tanungin, hindi mo na kailangang malaman, putol niya at tila ba may pader na bumabalot sa kanya.
Ngunit sa kabila ng kanyang pag-iwas, hindi ko mapigilang maramdaman ang sakit. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong bahagi sa sarili ko ang naapektuhan ng kanyang pag-iwas. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti kaming nagkahiwalay ni Adrian. Hindi ko alam kung paano, pero parang bumalik kami sa dati. Ang mga tawanan at kwentuhan ay napalitan ng katahimikan. Sa kabila ng lahat ng aking pagsisikap, tila ba hindi ko na siya maabot. Hanggang sa isang umaga, bigla akong nakatanggap ng mensahe mula kay Adrian. Pasensya na sa mga nangyari. Kailangan kong umalis. May mga bagay na kailangan kong ayusin. Ang sabi niya sa mensahe at tila ba bumagsak ang mundo ko. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin pero isang bagay lang ang sigurado. Hindi ko siya maaaring pakawalan. Hindi ko siya maaaring hayaan na umalis na hindi ko nalalaman ang dahilan. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko ang isang bagay. Isang bagay na matagal ko nang itinatanggi sa sarili ko. Mahal ko si Adrian. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero alam ko sa puso ko na hindi ko siya kayang mawala. Hindi ko alam kung ano ang mga susunod na mangyayari, pero isang bagay ang sigurado. Hindi ako susuko hanggat hindi ko nalalaman ang buong kwento, hanggat hindi ko siya napapabalik. Sa umaga ng Lunes, habang papunta ako sa paaralan, ramdam ko ang kakaibang tensyon sa paligid. Parang may mangyayari pero wala akong ideya kung ano yon. Pagdating ko sa classroom, agad kong napansin si Leo, ang bagong estudyante na laging nakabalandra sa aking mga mata. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may magnet na humihila sa aming dalawa na kahit magkaaway kami, palagi kaming nagkakalapit. Nag-uusap ang mga kaklase namin, tila may bagong tsismis na kumakalat. Narinig ko ang pangalan ko at pangalan ni Leo, pero hindi ko masyadong inintindi. Sa halip, dumiretso ako sa aking upuan at sinimulang ayusin ang mga papeles para sa darating na meeting. Bilang class president, marami akong responsibilidad at ayokong magpaapekto sa kahit ano pang drama sa paligid. Psst, Andrea, bulong ni Mia, ang best friend ko, habang umupo siya sa tabi ko. May narinig akong bago. Ano na naman? Tanong ko na hindi maikakaila ang pagod sa boses ko. Tungkol sa iyo at kay Leo, balita na nag-aaway daw kayo dahil biglang huminto si Mia, tila nag-aalangan kung itutuloy ba ang sasabihin. Dahil, ulit ko, sabay taas ng kilay. Dahil daw may feelings kayo sa isa't isa, sagot niya sa wakas, sabay ng ngiti na parang may alam siyang hindi ko alam. Tumawa ako, bagaman may halong inis. Ano? Sino namang gago ang nagpakalat niyan? Ngunit sa loob-loob ko, naglaro ang ideya. Si Leo, ang palaging kontrabida sa aking mga plano, ang laging may ibang opinyon sa lahat ng bagay. Paano naman magkakaroon ng ganoong tsismis? Pero sa tuwing nag-aaway kami, may kakaibang kilig akong nararamdaman na pilit kong itinatanggi. Nasa kalagitnaan ako ng pag-iisip nang biglang pumasok si Leo sa classroom. Agad na bumaling ang tingin ng lahat sa kanya. Naglakad siya papunta sa harapan at tumigil sa tabi ng aking upuan. Andrea, pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya na tila walang pakialam sa mga nakatingin sa amin. Nagulat ako, hindi alam kung paano magre-reaksyon. Ngayon ba, ano na namang kailangan mo? Ngumiti siya, nakakalokong ngiti na palaging nagdadala ng inis sa akin. Mamaya na lang, pagkatapos ng klase. Walang nagawa kundi ang tumango. Sa buong araw, hindi mawala sa isip ko ang pag-uusap na iyon. Ano kayang gustong sabihin ni Leo? May kinalaman kaya ito sa tsismis na narinig ko kanina? Nang magring ang bell hudyat ng pagtatapos ng klase, mas lalo akong kinabahan. Dahan-dahan akong nagligpit ng gamit, pilit na dinaragdagan ng oras bago kami mag-usap ni Leo. Ngunit hindi ko na siya matatakasan dahil nandyan na siya sa pintuan, naghihintay. Habang naglalakad kami papunta sa isang tahimik na lugar sa likod ng paaralan, ramdam ko ang pagtibok ng puso ko. Bakit ba ako kinakabahan?
Si Leo lang naman ito, ang taong palaging kumukontra sa akin. Nang makarating kami sa isang bench, umupo siya at tumingin sa akin ng diretso. Andrea, alam kong palagi tayong nag-aaway, pero hindi ba't mas nakikilala natin ang isa't isa dahil sa mga away na iyon? Napaisip ako. Oo nga, sa bawat bangayan namin, mas nakikita ko ang tunay na ugali ni Leo. Hindi lamang ang bagong estudyante na mayabang at puno ng opinyon, kundi ang tao na may malasakit sa mga kaklase namin. May gusto akong sabihin, patuloy niya, at ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Umupo ako sa tabi niya, hindi sigurado kung handa na ba akong marinig ang sasabihin niya. Ano yon, Leo? Huminga siya ng malalim, tila nag-iipon ng lakas ng loob. Sa totoo lang, Andrea, kaya kita palaging inaaway dahil biglang may narinig kaming yabag ng paa. Isang grupo ng estudyante ang papalapit sa amin, lahat ay may hawak na cellphone, tila handang i-record kung ano man ang mangyayari. Napatayo si Leo, kita ang inis sa kanyang mukha. Ano ba to? Hindi ba pwedeng magkaroon ng konting privacy? Ngunit ang isa sa kanila, si Mike, na mukhang puno ng excitement, ang nagsalita. Leo, Andrea, hindi nyo pa ba alam? Lahat kami curious kung ano talaga ang nangyayari sa inyong dalawa. Sa gitna ng kaguluhan, biglang may sumabog na balita mula sa isa pang estudyante, si Clara. May narinig akong bagong chismis. Sinasabi nilang may surprise announcement daw sa susunod na meeting ng klase. Nagkatinginan kami ni Leo, hindi alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang mga sumunod na salita ni Clara. Andrea, ikaw daw ang surprise? Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, pero ang isang bagay ay malinaw. May nangyayari sa likod ng mga eksena at mukhang ako ang nasa gitna nito. Sa puntong iyon, ang lahat ng iniisip ko ay kung paano ko haharapin ang twist na ito sa kwento namin ni Leo na tila hindi pa nagtatapos. Simula nang dumating si Elias sa aming paaralan, nagbago ang takbo ng aking buhay bilang class president. Mula sa kanyang unang pagpasok sa klase, hindi na kami magkasundo. Lagi itong may ideya na taliwas sa aking mga plano at hindi ko mawari kung bakit ganoon na lamang ang kanyang pagkakairita sa akin. Ngunit sa kabila ng aming mga alitan, may kung anong misteryo sa kanyang mga mata na pilit kong inuunawa. Isang araw, habang naglalakad ako papunta sa library upang maghanda para sa aming susunod na proyekto, nakita ko si Elias na nag-iisa sa isang sulok. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong puwersa na nagtulak sa akin na lapitan siya. Nang mapansin niya ang aking presensya, agad siyang tumingala at bumulong ng isang bagay na tila hindi ko inaasahan. Alam mo, hindi naman kita talaga kinaiinisan, sabi niya habang nilalaro ang isang lumang libro sa kanyang kamay. May mga bagay lang na mahirap ipaliwanag. Nagpatuloy siya, ngunit hindi ko maiwasang mapansin ang pag-aalinlangan sa kanyang tinig. May mga dahilan kung bakit ako nandito at hindi ko pa alam kung paano ko ito sasabihin sa iyo. Sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita. Hindi ko alam kung anong klaseng sikreto ang kanyang tinatago, pero naramdaman ko ang pangangailangan na makinig. Kung ano man iyon, nandito ako. Tugon ko. Minsan, mas magaan ang pakiramdam kapag may kasamang nagdadala ng bigat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ngumiti siya sa akin ng isang nangiti na tila punong-puno ng kalungkutan. Salamat, sabi niya, pero hindi ito madali. Matapos ang aming pag-uusap, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano nga ba ang sikreto ni Elias. May mga pagkakataon na nakikita ko siyang nagmamasid sa akin mula sa malayo, na para bang may mga bagay siyang nais sabihin pero pinipili niyang itago. Sa kabila ng aming mga pagtatalo, nararamdaman ko ang koneksyon sa pagitan naming dalawa. Isang koneksyong puno ng mga tanong at misteryo.
Isang gabi, habang abala ako sa pag-aaral para sa nalalapit na pagsusulit, nakatanggap ako ng isang mensahe mula sa kanya. Kailangan natin mag-usap, sabi sa mensahe. May kung anong kaba ang bumalot sa akin, pero alam kong ito na ang pagkakataon upang malaman ang totoo. Nagtagpo kami sa isang tahimik na lugar sa likod ng paaralan. Ang dilim ng gabi ay tila nagbigay ng mas matinding tensyon sa aming paligid. May dapat kang malaman, sabi ni Elias habang nakatingin sa akin ng diretso. Ang dahilan kung bakit ako nandito ay hindi lamang dahil sa pagiging bagong estudyante. Magsasalita pa sana siya nang biglang may narinig kaming kaluskos sa paligid. Pareho kaming nagulat at ang kaba sa aking dibdib ay tila mas lalong bumilis. Ano iyon? Tanong ko habang sinusubukan kong silipin ang pinagmulan ng tunog. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang lumitaw mula sa likuran ng mga puno. Hindi ko siya kilala pero alam kong may hindi tama. Nagumpisa siyang maglakad palapit sa amin at ramdam ko ang tensyon sa paligid. Elias, sabi ng lalaki, oras na para umalis. Nang makita ko ang takot sa mga mata ni Elias, doon ko lang naunawaan ang lalim ng sitwasyon. Ang pagdating ni Elias sa aming paaralan ay may mas malalim na dahilan. Isang dahilan na tila may kinalaman sa kanyang nakaraan. May mga bagay na hindi mo pa naiintindihan, sabi ni Elias sa akin. Pero kailangan kong umalis. Bago pa man ako makapagtanong, bigla siyang tumakbo kasama ang lalaki. Naiwan akong naguguluhan, puno ng tanong at takot sa aking dibdib. Sino ang lalaking iyon? Bakit kailangan umalis ni Elias? At higit sa lahat, ano ang tunay na dahilan ng kanyang pagdating? Sa mga oras na iyon, ramdam ko ang pag-iisa. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano kahalaga ang pagkakaibigan na nabuo sa pagitan namin ni Elias sa kabila ng aming mga alitan. Ngunit sa kanyang pag-alis, naiwan akong may mga tanong na tila walang kasagutan. Habang naglalakad ako pa uwi, hindi ko maiwasang isipin ang mga huling salitang binitiwan ni Elias. May mga bagay na hindi mo pa naiintindihan. Ano ang ibig niyang sabihin at paano ko ito malalaman kung wala na siya? Sa kabila ng aking pagkalito, alam kong hindi dito nagtatapos ang lahat. Kung ano man ang sikreto ni Elias, kailangan kong malaman. Dahil sa likod ng aming mga pagtatalo, naroon ang isang koneksyong hindi maikakaila, isang koneksyong puno ng pag-asa at misteryo. Nagising ako sa tunog ng umuulan sa labas. Hindi ko inaasahan ang ganitong klase ng panahon. Bumangon ako mula sa kama ni Mo at napatingin sa kalendaryo. May malaking pulang bilog sa petsang ito, ang araw ng aming field trip. Isang araw na dapat ay puno ng saya at bonding para sa aming klase, ngunit tila ba may ibang plano ang panahon. Habang nagmamadali akong nagbihis, nanatili sa isipan ko ang mga nangyari kahapon. Si Marco, ang bagong estudyante na laging nasa isip ko, ay nagkaroon ng kakaibang epekto sa akin. Minsan, hindi ko na maintindihan kung bakit sa kabila ng aming mga argumento, may nadarama akong kakaiba tuwing kasama siya. Parang may kislap sa kanyang mga mata na laging nakakapukaw ng aking atensyon. Nang makarating ako sa paaralan, sinalubong ako ng mga kaklase kong nag-uusap tungkol sa pagbabago ng plano. Dahil sa ulan, imbes na pumunta sa parke gaya ng nakatakda, magaganap ang field trip sa loob ng gymnasium. Hindi ito ang inaasahan ng lahat, ngunit walang magagawa. Nang ipahayag ko ang pagbabagong ito sa klase, nakita ko si Marco sa gilid, nakangiti at tila ba nag-e-enjoy sa abot ng kanyang makakaya. Palaging ganito siya, hindi alintana ang mga problema at laging may nakahandang ngiti. Habang pinapaliwanag ko ang mga aktibidad na gagawin sa loob ng gym, hindi ko maiwasang mapansin ang pakikinig niya. Para bang may sinasabi ang kanyang mga mata na hindi ko pa lubusang nauunawaan. Sa kalagitnaan ng mga laro, hindi ko naiwasang mapansin ang aming pagkakatagpo ni Marco sa isang aktibidad.
Isa itong laro ng tiwala kung saan kailangan naming sumandal sa isa't isa habang hawak ang mga kamay ng aming mga kagrupo. Sa bawat pagtagilid at pagdulas, nararamdaman ko ang kanyang mga kamay na matibay na sumusuporta sa akin, bagay na ikinagulat ko. Ang dating palaging magkaaway, ngayoy nagtutulungan. Nang magpahinga kami, umupo ako sa gilid ng gym at nagmuni-muni. Dumating si Marco, may dalang dalawang bote ng tubig. Para sa'yo, sabi niya habang iniabot ang isa sa akin. Salamat, sagot ko. May ilang segundo ng katahimikan bago siya nagsalita ulit. Alam mo, hindi naman palaging ganito ang gusto kong mangyari sa atin. Sabi niya, sabay tingin sa akin na tila ba may gustong ipahiwatig. Gusto ko sanang maging kaibigan ka. Nabigla ako sa sinabi niya. Hindi ko inaasahan na sa kabila ng mga pagtatalo namin, iyon pala ang nais niyang mangyari. Hindi ko rin inaasahan na magiging ganito tayo. Pero sa totoo lang, masaya akong nakilala kita. Napangiti si Marco at sa unang pagkakataon, naramdaman kong nagkaroon kami ng mas malalim na koneksyon. Siguro nga, sa kabila ng aming pagiging magkaiba, may pagkakataon pa rin para sa amin na maging magkaibigan. O baka higit pa doon. Habang patuloy ang araw, mas marami pa kaming nalamang tungkol sa isa't isa. Natutunan ko na galing pala siya sa ibang probinsya at mahilig siyang magpinta. Siya naman ay nalaman na mahilig akong magbasa ng mga nobela at laging pangarap kong maging manunulat balang araw. Hindi ko inaasahan na sa simpleng palitan ng kwento, mas lumalim ang aming pagkakaintindihan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam kong may isang bagay na bumabagabag kay Marco. Sa kanyang mga mata, may kislap na tila ba may itinatagong lihim. Nais kong itanong sa kanya, ngunit natatakot akong baka masira ang namumuo naming pagkakaibigan. Habang papauwi na kami, muling bumuhos ang malakas na ulan. Nasa labas kami ng gym at walang dalang payong. Bigla akong natigilan nang hilahin niya ako papunta sa isang silong upang hindi kami mabasa ng ulan. May sasabihin sana ako sa'yo, sabi ni Marco habang magkaharap kaming dalawa sa ilalim ng maliit na silong. Nakita ko ang pagkabalisa sa kanyang mukha. Ano iyon? Tanong ko habang ang puso ko'y bumilis ang tibok. Baka hindi mo magustuhan ito, pero kailangan kong sabihin. Napatigil siya, tila ba nag-iisip kung paano sasabihin ang kanyang gustong iparating. Sa puntong iyon, naramdaman kong may isang bagay na malaki at mahalaga ang sasabihin niya. Isang bagay na maaaring magbago ng lahat sa pagitan namin. Habang nakatingin sa kanya, ang tanging naririnig ko ay ang malakas na buhos ng ulan at ang mabilis na tibok ng aking puso. Marco, ano ba talaga? Tanong ko habang ang ulan ay nagpatuloy sa pagpatak. Hinawakan niya ang kamay ko at sa sandaling iyon, alam kong ang kasagutan sa kanyang sasabihin ay maaaring bumago sa lahat. May dahilan kung bakit ako nandito. Simulan niya, ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, isang malakas na tunog ang pumukaw sa aming atensyon. Isang sasakyan ang biglang huminto sa harap ng eskwelahan at mula rito, bumaba ang isang lalaking hindi ko kilala, ngunit tila pamilyar kay Marco. Marco, sigaw ng lalaki habang papalapit sa amin. Napatingin ako kay Marco at sa kanyang mga mata nakita ko ang takot at pagkabigla. Sa puntong iyon, alam kong ang kanyang lihim ay hindi na mananatiling lihim pa. Sa bawat araw na lumilipas, lalo akong naguguluhan sa nararamdaman ko para kay Alex, ang bagong estudyanteng palaging bumubuwisit sa akin. Ako si Max, ang class president na sanay sa kaayusan, at si Alex ay ang kumakatawan sa lahat ng bagay na kabaligtaran ng gusto ko. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may kung anong bagay sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Isang umaga, habang naglalakad ako papunta sa paaralan, nakita ko si Alex na nakaupo sa ilalim ng puno sa gilid ng daan. Ang mga mata niya ay nakatuon sa isang bagay na hawak-hawak niya. Habang papalapit ako, napansin kong isa pala itong lumang photograph.
Mukhang napansin niya ang paglapit ko, kaya't mabilis niyang itinago ang larawan sa loob ng kanyang bag. Anong tinitingnan mo? Tanong ko, sinusubukang magmukhang hindi interesado. Wala, sagot niya na may halong pagtatanggol sa boses. Bakit? Interesado ka ba? Napabuntong hininga ako. Hindi naman sa ganoon, pero mukhang importante yan sa'yo. Ngumiti siya sa isang paraan na parang may alam siyang isang lihim na hindi ko pa nalalaman. Siguro nga, habang patuloy kaming naglalakad papasok ng paaralan, hindi ko maiwasang mapansin ang bahagyang pagbabago sa kilos ni Alex. Mas tahimik siya ngayon, tila ba may malalim na iniisip. Hindi ko naiwasang magtanong, may problema ba? Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang seryosong ekspresyon sa kanyang muka. May mga bagay lang na kailangan kong asikasuhin. Baka makatulong ako, aloko, kahit hindi ko alam kung bakit ko ito sinabi. Siguro dahil gusto kong makilala pa siya ng higit o baka naman dahil gusto ko lang talagang makatulong. Sa buong araw, hindi ko maiwasang isipin ang litrato at ang bigat na tila dala-dala ni Alex. Sa gitna ng klase, habang abala ang lahat sa pagsusulat, sinubukan kong magsulat ng mensahe sa isang maliit na papel. Kung kailangan mo ng kasama, nandito lang ako. Maingat ko itong ipinasa sa kanya. Nang mabasa niya ito, sandali siyang tumingin sa akin at binigyan ako ng isang maliit na ngiti bago itinago ang papel sa kanyang bulsa. Nang matapos ang klase, nilapitan niya ako. Gusto mong sumama sa akin mamaya? Tanong niya. Oo naman, sagot ko, walang pag-aalinlangan. Sa hapon na iyon, dinala niya ako sa isang lumang parke na tila hindi na napupuntahan ng marami. Sa gitna nito, may isang maliit na lawa na napapalibutan ng mga talahib. Umupo kami sa isang sirang bangko at doon niya ako sinimulang kwentuhan tungkol sa lumang litrato. Ito ang mama ko, sabi niya habang inilalabas muli ang larawan. Namatay siya nung maliit pa ako at itong lugar na ito ang paborito naming puntahan. Tahimik akong nakinig, hinayaan siyang magpatuloy. Minsan kapag sobrang gulo ng isip ko, pumupunta ako rito para lang maalala siya. Hindi ko alam ang sasabihin, kaya't sinabi ko na lang ang unang pumasok sa isip ko. Salamat sa pagdala sa akin dito. Ngumiti siya ng kaunti. Ikaw lang ang unang nakakaalam nito. Sa sandaling iyon, naisip ko kung gaano kalalim ang mga bagay na hindi ko pa alam tungkol sa kanya. At kung paano, sa kabila ng lahat, may koneksyon kami na hindi ko maipaliwanag. Habang papalubog ang araw, nagpasya kaming bumalik na sa bayan. Ngunit bago kami makabalik sa paaralan, may isang itim na sasakyan na biglang huminto sa harap namin. Bumukas ang pinto nito at isang pamilyar na boses ang narinig ko. Alex, kailangan na natin umalis, sabi ng isang lalaki mula sa loob ng sasakyan. Nagulat ako. Sino yan? Tanong ko. Ngunit bago pa man makasagot si Alex, hinawakan niya ang kamay ko at bumulong. Patawad Max, pero kailangan ko na talagang sumama. Wala akong nagawa kundi panoorin siyang sumakay sa sasakyan na may halong pagtataka at takot sa kung anong nangyayari. Nang papalayo na ang sasakyan, isang lihim na bumabalot sa kanyang mga mata ang nag-iwan ng maraming tanong sa isip ko. Ang tanging alam ko, mula sa araw na ito, magbabago na ang lahat. Ngunit hindi ko pa rin alam kung paano o bakit. Isang bagay lang ang sigurado, hindi pa ito ang katapusan ng kwento namin ni Alex. Sa halip, ito ang simula ng mas malaking misteryo na kailangan kong tuklasin. Sa bawat hakbang ko papunta sa paaralan, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad sa pagiging class president. Hindi ko akalain na magiging ganito kakomplikado ang buhay ko sa high school. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, palaging naroon si Alex, ang bagong estudyanteng laging magulo at puno ng sorpresa. Mula sa araw ng kanyang pagdating, hindi ko na mabilang kung ilang beses kaming nagkainitan ng ulo. Parang hindi kami magkasundo sa kahit anong bagay. Pero sa kabila ng lahat ng iyon,
May kakaibang puwersang humihila sa akin patungo sa kanya. Napansin kong unti-unti siyang nagiging bahagi ng araw-araw kong buhay. Hindi ko man gustuhin, palagi siyang nandiyan, nakikipagtalo, nakikipagdebate, hanggang sa napagtanto ko na ang mga diskusyon namin ay hindi lamang tungkol sa school projects o sa mga plano para sa class events. Hindi ko maitatangging may inaasam ako sa tuwing kami ay nagkakaroon ng sagutan. Parang may kakaibang kilig sa tuwing nagkakaroon ng tensyon. Isang araw, habang naglalakad ako papunta sa library para sa isang research paper, nakita ko si Alex na nakaupo sa isang sulok, mukhang malalim ang iniisip. Hindi ko maiwasang lumapit sa kanya. "Hey Alex, mukhang malalim ang iniisip mo," sabi ko habang naupo sa tabi niya. "Just trying to figure out how to survive another day in this jungle," sagot niya, sabay ng ngiti na tila may kasamang hamon. "Well, you're doing a great job of making it more interesting," sagot ko. Hindi ko na napigilan ang sarili kong ngumiti. Nagkatinginan kami at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman kong walang tensyon sa pagitan namin. Parang may unspoken understanding na nag-uugnay sa aming dalawa. "Ano nga pala ang pinagkakaabalahan mo?" Tanong ko, pilit na binabago ang usapan. "Actually, I was thinking about the class event next week. May naisip akong bago. Gusto mo bang marinig?" Tanong niya na may excitement sa tono. Nagulat ako. Sino ang mag-aakala na ang Alex na laging kontra sa mga ideya ko ay magiging interesado sa mga plano para sa klase? "Sige, ano yon?" Sagot ko, puno ng curiosity. Iniisip ko na baka pwedeng gawing mas interactive ang event. Instead of just the usual presentations, maybe we can have some games or contests that involve everyone. Parang mas magiging engaging para sa lahat, paliwanag niya habang ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa excitement. Habang pinapakinggan ko siya, hindi ko maiwasang makaramdam ng admiration. Sa kabila ng lahat ng aming hindi pagkakaintindihan, hindi ko maitatangging may talino siya. Ang ideya niya ay hindi lamang bago, kundi may potensyal na maging masaya para sa lahat. "That's actually a great idea, Alex. I think we can work on that together," sagot ko habang nararamdaman ang kakaibang ligaya sa puso ko. "Together?" Tanong niya, tila naguguluhan. "Yeah, I mean, if you want. I think we can make a great team," sagot ko. Nagkatinginan kami muli at sa mga mata niya, nakita ko ang kakaibang kislap na hindi ko pa nakikita noon. Parang may bagong simula sa pagitan namin. Sa mga sumunod na araw, mas naging madali ang pagtatrabaho namin. Sa tuwing nagkakaroon kami ng hindi pagkakaintindihan, natutunan naming pag-usapan ito ng mas kalmado. Hindi ko maitatangging unti-unti ko siyang nagugustuhan, ngunit pilit kong itinatanggi sa sarili kong may nararamdaman ako para sa kanya. Isang gabi, habang nag-uusap kami sa phone tungkol sa final preparations para sa event, bigla siyang nagtanong ng hindi ko inaasahan. "Hey, may itatanong sana ako sa'yo," sabi niya, tila nag-aalinlangan. "Ano yon?" Sagot ko habang inaayos ang mga papeles sa mesa ko. "Do you like someone?" Tanong niya, tila may kasamang kaba sa tono. Nagulat ako sa tanong niya. Hindi ko alam kung paano sasagutin ito. Alam kong may nararamdaman ako para sa kanya, pero hindi ko sigurado kung dapat ko bang sabihin. Bakit mo naman naitanong?" Sagot ko, pilit na umiwas. "Wala lang, curious lang ako," sagot niya. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan namin at sa katahimikang iyon, naramdaman kong may malaking pagbabago sa pagitan namin. "Ano nga palang ginagawa mo bukas?" Tanong ko, pilit na binabago ang usapan. "Bukas? Wala naman masyadong plano. Bakit?" Sagot niya. "May gusto sana akong ipakita sa'yo." "If you're free," sagot ko, hindi ko maiwasang maging excited. "Sige, I'm curious," sagot niya. Kinabukasan, nagkita kami sa isang park malapit sa school. Habang nag-uusap kami, naramdaman kong may kakaibang saya sa bawat ngiti niya, parang may inaasahan akong mangyayari sa araw na iyon.
Habang naglalakad kami, biglang may narinig kaming sigaw mula sa likod. Paglingon namin, nakita namin ang isang grupo ng mga estudyante na nag-aaway. Ang saya na nararamdaman namin ay biglang napalitan ng kaba. Alex, kailangan natin silang tulungan. Sigaw ko habang tumatakbo papunta sa grupo. Ngunit bago pa man kami makalapit, bigla kong naramdaman ang malamig na hangin na tila bumalot sa paligid. Parang may kakaibang presensya na pumasok sa eksena. Hindi ko inaasahan ang susunod na mangyayari.